Hello guys! Quick question lang. Ilang beses ka na bang nag-invest sa skincare product mo na maganda lang sa umpisa, pero after ilang oras, parang oil refinery na ulit ang face mo? Nakaka-relate ba kayo? Yung tipong bago ka palang lumabas ng bahay, parang pwede ka nang magprito ng itlog sa noo mo. Kaya naman today ay pag-uusapan natin ng isang produkto na pwedeng maging game changer for oily and acne-prone skin. Ito ang Panoxyl Oil Control Moisturizer. So let's see kung sulit ba siya, safe ba siya, at kung para ba kanino to. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Bab Asensi. At dito sa channel na to, we talk about skincare, self-care, and everything about wellness. Pero syempre dapat lagi tayong real talk, no sugar coating at laging honest ang mga reviews. Kaya naman kung naghahanap ka ng totoo at honest na review at detalyadong explanation about mga skincare, you're in the right place. So ano nga ba ang Panoxyl Oil Control Moisturizer? Actually, ang Panoxyl, ito ay isang brand na kilala sa benzoyl peroxide washes for acne. Pero ngayon, they also have this Oil Control Moisturizer with SPF 30. So, ibig sabihin, 2-in-1 na siya. May moisturizer ka na, may sunscreen ka pa. So, it controls oil, hydrates your skin, and protects from UV rays. Napaka-importante nito dahil madalas, oily skin equals acne-prone skin. At minsan, napakahirap maghanap ng moisturizer na hindi malagkit at higit sa lahat, hindi nakaka-trigger ng pimples. So, i-breakdown natin yung mga ingredients nito. Una, may SPF 30 siya na broad spectrum. So, ibig sabihin ay may protection siya from UVA at UVB. Hindi lang para maiwasan natin yung sunburn, kundi para maiwasan din natin yung dark spot, acne scars, at premature aging. Meron din tong micropearl technology. Ito yung nagbibigay ng mattifying effect para siyang oil bloating sheet in moisturizer form. At syempre, meron din siyang niacinamide. At alam naman natin na ang niacinamide ay isang holy grail ingredient. Nakakakontrol siya ng sebum, nakaka-calm ng redness, at nakaka-brighten ng skin. Meron din nga pala itong glycerin. Ang glycerin ay isang hydrator para hindi mag-dry ang skin. Ang maganda pa dito ay wala siyang parabens, wala din siyang fragrance. Kaya naman safe na safe ito sa may mga sensitive skin. So in short, hindi lang siya basta moisturizer, parang all-in-one na din siya. Kasi meron siyang hydration, may oil control, may sun protection, at higit sa lahat, may soothing effect. So para kanino ba bagay ang Panoxyl Oil Control Moisturizer? Para ito sa may mga oily skin. Obviously kasi for oil control nga siya. Bagay na bagay din to sa may mga acne-prone skin. Kasi non-comedogenic siya. Ibig sabihin, hindi niya ibablock yung pores. Bagay na bagay din siya sa may mga sensitive skin. Dahil fragrance-free siya at sobrang gentle. Take note ha, hindi siya ideal kung super dry ang skin mo. Kasi baka kulang ang hydration for you. So ako guys, personally, oily skin din ang problem ko dati. Lalo na kapag tanghali. So naghanap talaga ako ng moisturizer na hindi lang pamahid. Pero very effective din siya all day. And this one actually delivers. So paano nga ba gamitin ang Panoxyl Oil Control Moisturizer na to? Una, sa morning routine mo, syempre magki-cleanser ka muna. Then after mo ng cleanser, pwede mo nang gamitin yung toner na ginagamit mo. And then after ng toner, kung may ginagamit kang serum, pwede mo ding i-apply yung serum na to bago mo i-apply ang Panoxyl Oil Control Moisturizer. Since may SPF 30 na siya, pwede mo na siyang last step sa morning routine mo. Pero mag-reapply ka lang every 2 to 3 hours kung nasa labas ka. Tip lang guys ha, konti lang yung ilagay mo, parang pea size lang siya. Okay na yon, enough na yon. Tapos, i-spread mo siya evenly sa mukha mo. Huwag masyadong makapal yung pagpahid kasi sayang. At hindi naman kailangan na makapal ang pahid mo. So, i-share ko lang din sa inyo yung pros and cons niya. Doon muna tayo sa pros. Una, 3-in-1 na siya. May moisturizer ka na, may mattifier ka pa, at higit sa lahat, may sunscreen ka pa. Meron din siyang niacinamide at big plus yon. At higit sa lahat, affordable siya dahil 3-in-1 na siya. Instead na bibili ka pa ng magkakahiwalay na moisturizer, sunscreen at mattifying cream. Gentle din siya at fragrance-free kaya naman pwedeng-pwede siya sa sensitive skin. And it works well under makeup. Ano naman yung mga cons niya?
So una, SPF 30 lang siya. Hindi siya ganun kataas yung SPF niya. So ibig sabihin, pwede siya pang daily, pero kung lagi kang naka-expose sa araw or heavy yung sun exposure mo, hindi sapat ang SPF niya. Then, kung super dry naman yung skin mo, baka hindi ka din masyadong ma-hydrate. Medyo watery nga pala yung consistency niya. Tanong, pwede ba siya sa teenagers? Yes na yes at safe siya. Pwede ba to sa acne treatment routine? Yes na yes pa rin, especially kung gumagamit ka ng drying treatments like benzoyl peroxide or retinoids. Kailangan pa ba natin ng separate sunscreen? Well, depende yan. Kung indoor ka lang, pwedeng-pwede na, enough na yung SPF 30 niya. Pero kung outdoors ka, pwede mo siyang dagdagan ng mas higher SPF. Magiging instant matte ka ba? Hindi naman siya powder finish, but definitely less shiny compare sa bare skin. So kung ikaw ay oily and acne prone at naghahanap ng moisturizer na hindi malagkit, may SPF na at may niacinamide pa, then yes, sulit na sulit si Panoxyl Oil Control Moisturizer. So ayun nga guys, ito yung naging honest review ko sa Panoxyl Oil Control Moisturizer. Kung na-try mo na to, comment below your experience para makatulong ka din sa iba. At kung gusto mo pa ng more skincare tips, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos ko. Lagi mong tandaan, skincare is not about perfection. It's about consistency. See you on my next vlog. Bye guys. To God be the glory.